national bilibid reasons. Director, kaya ko tinatanong ito dahil persistent po yung text sa akin na yung pera na wala na, pinagdi-distribute na. Now, I just want to know the real status of the items seized during that trade. May I call, Your Honor, Deputy Director Doloyeras to testify on the matter? Andiyan ba siya? Ayun. Good evening, Mr. Chair. Good evening, Your Honors. May tanong sa inyo kung meron daw persistent yung text messages na nawawala na daw yung perang nasamsam nyo nung Oplan Galugad. Pakilinaw lang po. There is no truth on that, Mr. Chair, because the seized items which were inventoried by the respective teams were intact except for Colanco, which was turned over to him by virtue of an court order. Yung kay Colango ibinalik? Yes, ano ba Mr. yan? Ano ba yan? What is that? Yung mga pera, Your Honor, and Magkano? according to our records, Your Honor, is yung cash na na-recover sa body search niya is 21,650, and the items recovered from his kubol, may cash po na 221,000, 5 Rolex watches, 1 Cartier watch, 1 Patek Philippe watch, 1 Panerai watch, 1 gold necklace, Ano na naman tayo? 1 jade necklace, 1 Hermes belt, 1 Hermes wallet, 1 Prada wallet, and 2 Louis Vuitton wallet. So, ibinalik nyo yan pursuant to a court order? Yes, Sino Mr. yung judge who issued that? Can I go with my records, Your Honor? Please, Judge Ami Ana L. Villa Rosero, Mr. Chair. Villa Rosero. sige po. Please Mr. continue. May I Congressman. know the total amount of cash confiscated during the trade? Your Honor, the total amount based on the inventory submitted to us by respective units is equivalent to 5 million plus. 5 million. Yes, Mr. Hindi yes, po Your Honor. 300 million. Hindi po, Your Honor. And where are these items deposited as of this date? Nasa custody ko po yun, Your Honor. So you're the one in custody of all these seized items. Yes, Your Honor. Upon the directive of the then Director Mendez. And may I know your present position at the National Bureau of Investigation now? I'm the Deputy Director for Financial Service, Your Honor. Okay. Mr. Chair, tama na po yung aking pagtanong. Maraming salamat po sa oportunidad. Anong, when you say it's in your custody, paano mo hinahandle ito? Sir, nasa vault po Vault ng NBI? ng office ko, sir. Ng office mo lang? Ikaw lang may access doon? Yes, sir. Yes, sir. Saka it was turned over to me, sir, sealed and signed by respective inventory personnel. Sige po. Thank you. Thank you for that. Ang nasa listahan po natin ay si Congressman Salo.
Nag-CR lang sandali. And then, Congressman Crisologo. So, nandiyan ba? Wala rin? Nag-CR din? Ayan na, si Congressman Salo. Kong Salo, you're now recognized. Thank you very much, Mr. Chair. Ang tanong ko ulit po para kay Mr. Ragos. Tutuloy ko lang po yung mga pagtatanong na ginawa po ni General Acop sa inyo. Sinabi po ninyo nung ulitin ko rin po ito yung tinanong din ni Kong Bilaro kanina pero hindi ganun kalinaw. Sinabi po ninyo sa una yung affidavit, nung November 2012, nagdala po kayo ng 5 million kay Secretary De Lima. Paragraph 8 po yon. Nung December 2012, under paragraph 19 ng una yung affidavit, nagdala ulit kayo ng 5 million. Pero nung January 2013, saka kayo kinausap ni Ronnie Dayan ayon sa inyong supplement para gumawa ng pera. Ang tanong ko, bakit pa kayo kailangan kausapin ni Ronnie Dayan para magdala ng pera? Nagdadala na po kayo. I will elaborate, Your Honor. If you know po personally si Ronnie Dayan, grabe po ang kanyang propensity to amass money. Grabe po siya. Small, big things. Siguro, hindi siya nasa-satisfied to the amount na dinala ko. Ganun po siya ka... Pero sana, papansinin po ninyo, kung nagdadala naman na po pala kayo, hindi dapat ang sasabihin niya sa inyo, dagdagan natin yung dinadala. Your Honor, it's his word. I have no control kung ano man ang sabihin niya. Sinabi niya po na gumawa tayo ng pera. Maybe he was saying na gumawa tayo ng mas malaki. Okay, maraming salamat. Magkano lahat ang naibigay po ninyo? Nung tinanong ko po kayo, ako yung po nagtanong sa inyo nung nakaraan, nung una kayo nagpunta rito, kung magkano lahat ang naibigay po ninyo kay Secretary De Lima. Categorical sinabi po ninyo, 10 million. Ilang beses kong tinanong po yon. Ganito po. Paulit-ulit 10 Sir, million. ganito. Ngayon, mayroon po kayong supplemental affidavit. Ang tanong ko, magkano na lahat? Can I just compute it, sir, orally? Compute na po kayo kanina. Kung magkukompute ulit kayo ngayon, baka mali na ulit yung sasabihin po ninyo. Mag-ingat po kayo. More or less po, nasa 14 something. Ilan yung sinabi kay General Acop kanina? Ganon. Okay. Okay. Sabi nyo rin, nagpasama kayo dati kay Ablen. Pero pagdating dito sa second affidavit po ninyo, yung supplement, si Ablen na yung kumukubra at kumukuha ng nangangalap ng pera. Ano ba talagang kwento? Ganito po yan. Kumuha siya ng pera. Yan nga po ang sinasabi nung first na included yan sa November, 5 million. Yan po ay nasa January. Yung November and December, hindi po yan kasama sa mga kinuha ni Ablen na kinalap niya. Nung pumasok po kayo sa Bilibid, una po, I understand, inutusan po kayo ni Secretary De Lima na mag-investigate. Tama po ba? To investigate and conduct a study on the criminalities happening inside the Bureau of Correction, particularly the maximum security compound of the NBP. Doon sa sinasabi po ninyo na magkakandak po kayo, kasama rin po ba ang drugs sa e-study po ninyo? Yes, I have my report. So nagsabit po kayo ng report kay Secretary De Lima? Yes, Your Honor. Ngayon, nung italaga niya po kayo bilang OIC, meron ba siyang instruction sa inyo? Actually, ang kanyang instruction is to bring order kasi out of haste, ang nakaupo, ako po noon, I was only designated as a researcher inside. Now, ang nakaupo noon, si Administrator Tonico of the Parole and Probation. Then,
bigla siyang nagpunta because of that bombing. Parang napipikon. Ang sabi niya, ikaw na nga. Kasi maybe ang tingin ko doon, ang rationale behind is hindi maasikaso ni Administrator Manico. Ang sabi niya, ayusin mo yan. Okay. So, ang instruction sa inyo, ayusin. Pero nung binabanggit ninyo sa una nyo yung affidavit na may dumating na pera sa inyo, anong ibig sabihin ng ayusin? Kasi sinabi po ninyo, may tumawag po sa inyo, ang immediately dinala po ninyo yung pera kay Secretary de Lima, mukhang kagaya ng comment ng lahat, out of ordinary. Ang tanong kayang tinatanong ko ngayon, meron ba kayong prior agreement, arrangement o pag-uusap o diskusyon tungkol dito? Tungkol po sa pera. Tungkol sa pera, tungkol sa drugs, tungkol sa criminality. Yung criminality, as Kung per na my yung report, criminality, yung drugs. yung drugs, that is included in my report that I made. Pero yung tungkol sa pera, hindi pa po napag-uusapan yan. Only it is me and I felt na dapat pong i-deliver because it is being suggested na i-deliver sa kanila. Kasi my position before is magpalakas kay De Lima, magpalakas din kay Ronnie. Pero kung instruction sa inyo, bring order. Yung pagdadala ba ng pera kay Secretary de Lima, bringing order po yon? Hindi po. So how do you reconcile? What I did, mali po yun. Okay. So sabi nyo kanina rin, nakapagdala po kayo ng mga 14 million. Lahat yon para kay Secretary de Lima. Ang tanong ko naman, magkano naman yung pumunta po sa inyo kung meron man? At sino ang mga nagbigay po sa inyo? Actually, may natira na mga 800. Kulang pa ito po. Naubos ko pa to sa mga needs ni Secretary de Lima. Wala naman pong napunta sa akin. Nabawasan pa po ako. So ibig sabihin yung 800 yon, isang beses lang po yon? Tatlo po yun. That's January, February, March. Yung pangatlo po, relieved na po ako. Naiwan sa akin yon. Then, but still, nanunuyo pa rin kay Secretary de Lima. So may tinanggap kayo na tatlong tig 800, tama ba yon? Opo. Sino nagbigay po sa inyo? Si Mr. George Goff, tawag ko sa kanya. Pero ang pangalan niya rin is Ray Goff, Saan po galing yung perang yon? sa caterer. Hindi sa drugs? Hindi po. Dito sa paragraph 9, sinabi ninyo, I was privy to these instructions because of my close relation to Secretary de Lima, who I know trusts me. Sa level ng 1 to 10, 1 pinakamababa, 10 pinakamataas, anong level ng trust ang sa tingin po ninyo ibinigay ni Secretary de Lima? Ano po, 1 to 1 to 10? 9? 9. Sa inyo naman, anong level ng loyalty ang ibinigay nyo kay Secretary de Lima? 1 lowest, 10 highest. 9. 9 din. Kaya ibig sabihin din ba na kahit anong sabihin po nila o yung mga kahit na illegal at alam ninyo na illegal yon at kayo yung direktor, willing kayo na gawin? Ang instruction directly, Yung instruction, papansin po ninyo, walang galing na instruction. Paulit-ulit ko kayong tinatanong kung may pag-uusap kayo ni Secretary de Lima. Wala namang galing na instruction sa kanya. Ang instruction lang na narinig po ninyo, yung tumawag po sa inyo sa telepono. yes. At hindi nyo sinasabi kung sino yon. So, hindi ko makuha exactly, hindi ko maintindihan. May butas dun sa kwento po ninyo. Ganito po, sir. Somebody called, ang sinasabi na ang pera galing kay Peter ko, pinadadala kay Ronnie Dayan. Ganun sa underworld naman po, yung mga delivers na ganyan, it's more of a trust. Siguro because I'm the OIC during that time and they know that I go back and forth to the house of Secretary de Lima. Sa akin po pinadala. Siguro mas maganda kung tanungin natin si Mr. Peter Codihito kung nagpabigay ba siya ng 5 million kay Secretary de Lima nung araw na yon. Nagpabigay ba si Mr. Peter ko ng 5 million Opo. kay... Opo.
Opo. Bakit kay Director Ragos po ninyo ipinabigay? Si Hans Tana yung sabihin yung tungkol